Hello, friends. Welcome to another podcast. And for this episode, we will talk about a long distance relationship. So, most likely, um, our experience. It was based on our experience. So, the title of this episode is Miles of Love. Again, this is based on our experience. So, iba-iba naman tayo na experience, especially in long distance relationship, 'di ba? Opo. So, yung guest ko po ngayon, sobrang special. Parang naman plastic naman yung ano. Sobrang scripted Oh. naman nun. Wala akong script, no? So, again, I'm with my boyfriend. Hi. Say hi. Hi. Ano masabi mo? ASMR. Okay. Ang masasabi ko po ay ako po kinagagalak ko po ako ay inyong napaunlakan sa inyong episode dito sa inyong podcast. Okay. So, ang tagal po namin. Nagplano na magkaroon ng podcast. Oo. At sa wakas nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon at maituloy na talaga tong episode. Natuloy nga, pero sobrang tagal namin nagsimula. Di namin alam ilang take na to. Ilang, tayo? 5? Oo. Okay. So, again, the title of this episode is Miles of Love. Backstory po. We've met last January. So, it was January 4. This year. It was January 4. Nag-meet lang kami sa isang online app. Yeah. Hindi dating. Yeah, hindi ko ma-consider na dating app yun. Siguro, hindi rin siya umigil eh. Basta something friendly Communication app, ganun. Oo, nag-meet kami doon. And right after that is nag-follow kami sa IG. Hindi, siya yung nanghingi ng Instagram ko. Kaya nga. Oo, so Tapos, ayaw niya pa ibigay nung una kasi kasi mukha kong wag ka masyado mag-expect. kami nag-exchange ng account sa IG. Nag-crush niya na ako. Ikaw din. So, sobrang daming nangyari din right after namin nagkakilala kasi umabot pa sa point na kailangan namin maglalo sa isa't isa. May mga siguro unexpected things happened, ganun. But speaking of unexpected things, hindi namin in-expect na ito na kami ngayon. And it's been 8 months already. And we're hoping and praying to be together forever. Tsaka 8 months na agad yun. Parang isang araw lang yun eh. Oo, ang daming nangyari. I mean, doon sa mga nangyari yun, parang kahapon lang. Oo. And, yun nga, hindi namin in-expect na aabot kami sa puntong ito. Kasi, I'm from Cebu, and he's from Cavite. So, it's really a long distance talaga. And, Hindi siya yung parang sa relationship na yun. Yung, we can consider one call away, pero virtually. And, nakakatulong na rin yun sa amin na, iba pa rin pag, physical na help or what. Pero, still, it can help. lalo na siguro pag yung love language mo is physical touch, 'di ba? Good thing hindi ako yung love language ko kumbaga, hindi physical touch, more on Hindi. Joke lang. Ikaw, 'di ba? Ako more on self-service. Kailan? Act of service and giving of gifts, ganon. Mas more into ako sa ganon. I mean, yan yung love language ko. Siya naman. Ano yung sa'yo? Self-service. Act of service. Sa akin, physical touch eh. Oo. Oo,
nakikita ko yun. Kasi ganun talaga siya. Sobrang, Pero pag nagkita naman kami, parang hindi ako yung may physical touch. Parang more on siya eh. di ba? Parang hindi nagtutugma yung mga, yung feeling natin, yan, yung love language natin. Oo. Yun nga, parang umabot pa sa point na natatakot kami sa isa't isa. Pero parang, ako kasi yung tipo ng tao na I love trying things, especially yung mga hindi ko pa na-try sa life ko. So, sabi ko talaga sa kanya, dito na build yung yung trust. Yung trust tsaka kung how you commit to someone. Ganun. Ganun yung sabi ko sa kanya na nakakatakot but we need to take a risk. Kasi Kesa sa wala kang ginawa, di ba? Baka manghinayang ka lang din. oo, di ba? Mas maganda pag na-try mo. Para if alam mong hindi mag-work, edi stop, di ba? Thank you, next. Thank you, next. At least kung tinuloy mo, alam mo yung okay na at worth it din yung sinubukan mo. Daming what ifs, daming mga question kung if this really work. Number one talaga yung pumasok sa isip ko. Yung tanong na yun, if sa ganito ba kalayo, mag-work ba talaga yung relationship namin? Ikaw, ano bang tanong mo sarili mo? Kung kakayanin ko at kung kakayanin mo. O, di ba? So, not only me, but he's also scared, trying or taking a risk. I mean, well, kung babalikan natin ang mga nakaraan, well, somehow na-experience ko na yung ganun. Pero hindi, iba yung sa atin eh. Iba yung sitwasyon natin. Malayo kami pero parang sobrang lapit lang namin. Parang magkapit-bahay lang kami. Ganun yung nafi-feel ko. Kahit nasa Cebu ako, tapos nasa nandito siya sa Cavite. Well, ang pinaka-vital role ng communication dyan talaga eh. Na kahit na magkalayo, as long as merong communication na nangyayari between people. Kaya mas naniniwala talaga ako na the longest road leads you to the most beautiful destination. Oo, ganun. Ikaw, you are the best destination I've reached. Ako ba yung tourist spot? Pero yun nga, mas naniniwala ako sa ganun. At saka, kumbaga, sobrang ganda pag mas nafe-feel mo yung excitement. Lalo na pag sabihin mong you're planning to fly, di ba? Pupunta ako ng Cavite or like ako mostly yung nagta-travel. Ako palagi yung pumupunta sa kanya dito. Ganon. Ikaw, anong nafe-feel mo pag pinupuntahan ka? Syempre kinakabahan, pero noong una, I mean hindi kinakabahan na, bakit pupunta naman dito? Hindi. Kumbaga excited pala, mali yung term, excited. Parang nung sinundo ko siya sa airport, tapos, talagang pumesto ko doon sa malayong lugar na makikita ko siya, pero hindi niya ako makikita. Tapos parang kinunan ko siya ng video na tumatakbo na ako papunta sa kanya. Yan ba yun? Hindi ko alam. Hindi. Naalala ko tuloy yung yung unang meetup namin. Magkikita kami sa terminal sa PTEX. So, nauna ako sa kanya. Hindi ko kabisado yung PTEX. First time kong pumunta ng PTEX noon. Nagtanong ako sa kanya kung saan banda dapat ako maghintay. Di pumunta ako sa second floor noon sa gate 7. Supposedly hindi dapat. Pero di ko kasi alam. Di din ako nagtanong. Siya nagchat-chat sa, andito na ako sa tapat ng PTEX, palakad papasok, ganun. So, nung pababa na ako, andun na siya sa baba, tumitingin-ting. Papalapit ka na. Oo. Kasi nahanap kita dahil first time kita nakita ko na siya, syempre sa Sockman na nagpalita kami before. Nakita ko na yung itsura niya, yung buhay niya somehow, nakita ko na din doon. Tapos, syempre iba naman sa personal. I mean, we can tell na pag ang nakikita mo sa internet 100% ganun din sa personal. So, syempre,
hinanap ko siya doon. Like, talagang habang naglalakad ako or habang nakatayo, talagang tingin talaga sa paligid. Lingon siya ng lingon nun Oo, eh. ganun. Tapos, nung diretso ako naglalakad nun, bandang gilid yun, di ba? Itong pag ganyan ko, kasi parang may hinahanap ako sa bag ko. Pag ganyan ko, uy! Gumanan ako sa kanya kasi nakita ko siya. Tapos nakita ko siya, nakamask pa, nakasombrero, tapos yung salamin kasi niya parang transition ata. So, parang medyo, syempre galing labas. Medyo dark pa yung sa eyeglasses niya. Hindi, sabi ko, ikaw na pala yan. Uy, ikaw na pala yan. Ako nahihiya ako nun. Nahihiya ako. Di ko alam kung paano ko siya i-approach. Kung Hindi siya namamansin. Parang, nakatingin lang siya, uy, nakamask tapos nagaganyan lang, ganun. Tapos, alam mo yung, ako pa yung nagtatapik pa ng likod niya, uy, ikaw na pala yan, ganyan. Yung parang, pag kinakausap ko siya, hindi kami ganyan mag-usap. Nakaganon talaga ako. Para talagang makita ko yung mukha niya. Tapos, ayaw niya tanggalin yung mask niya. hindi ko alam kung paano ako mag-approach sa'yo nun kasi nahihiya ako. Tsaka, kaya ako nakamask kasi hindi ako totally confident sa sarili ko that time. Kumbaga, may ano pa ako sa sarili ko nun eh. May, tawag nun? Doubt. Oo. May doubt ako nun. Iniisip ko na, kung magkikita ba kami in person, kumbaga, ano ba, like, baka ayaw na yung makipagkita sa susunod. Ganun yung nasa isip ko. Grabe naman, parang wala pang isang oras ata tayo nagkita nun. O magkasama, gano'n na yung, well, hindi ko naman masisisi. Kaya nga. I've been through a lot last year. So, parang kumbaga, ano yan eh, parang nadala ko lang kung ano yung naging experience ko dati. But anyway, yun nga, pumunta kami ng Cubao nun. Hindi ko alam yung plano niya nun. Pero yung parang open kami sa yung kumbaga, magiging itinerary namin that day is kakain. Ganun, parang, yun lang. Hindi dapat magkakaraoke pa tayo noon. Ay, oo, yun. Yun nga, yun kakain, tas magkakaraoke. Di ko alam na may nakaplano pala siyang may sine. Oo. Ay, oo, kasi sakto din, yung friend ko, meron siyang extra tickets ng isang Filipino film. And then sabi ko, uy, gagamit? Ay, parang nabanggit niya na may extra ticket siya. Tapos kung gusto ko daw ba manood, sabi ko, may alis ako bukas eh. Tapos, syempre, may tinanong niya. Hindi ko muna shinare kung sino o ano. Tapos sabi ko, may kikitain ako. Parang hindi na ata rin siya available yung movie date kung kailan man yung release. Tapos binigay na lang sa friend ko yung movie tickets. Tapos, anong binanggit ko sa kanya na meron nga akong 2 ticket ng local film. Adi, dumiretso na kami doon sa sinehan. Tapos, nagantay lang kami nung time slot nung movie. Yun nga, while waiting sa time slot na yun, nag-ikot-ikot muna kami. Nagtingin-tingin muna kami sa mga mga tawag nun, yung mga vintage na mga bagay-bagay sa Cubao. Tapos tinanong namin yung karaoke. Kasi nga nagpaplano din tayo magkaraoke noon kasi gustong-gusto niya. Ayun, kung kayo ay malugod na taga-subaybay ng podcast ni Jommer, malalaman yung magaling siyang mga wait. Di naman. Pero yun. Tapos, wala, hindi rin available yung karaoke that time eh. So, kumbaga, nag-isip lang din ako ng alternatives. And yun nga, may movie ticket naman din kami. So, nanood na lang kami. Tapos, tumambay kami doon sa rooftop ng Cubao. Oo, yun. Pero, yun nga, experience ko, first time na may movie, sobrang nahihiya talaga ako. Ay, may naalala ko. Wala pa sana kaming picture ko, hindi ako okay lang naman, kung sino sa amin mauna mag-iaya. Pero, wala parang hindi sana tayo magkaka-picture ko. Hindi ako uy, picture tayo. Hindi ako mag-aaya. Di ba? Anyway. Nahiya ka pa noon. Oo nga, nahiya ako. Pero, nung sa sumunod na araw naman na nagkita kami, okay naman yung takbo ng nun. Pero hindi pa kami nun. Hindi pa. So, nagkita-kita pa kami nun, nagdi-date. Isang linggo ka lang nun eh. Isang linggo ka lang po mag-stay dapat nun sa Luzon. After nung 1 week ako dito nagstay sa
sa Las Piñas. Pero nagkita-kita kami. Niligawan ko siya noon eh. Oo, Um, yun. Mga ilang days before ako umuwi. Exam week ko din nun. Oo. Pero di niya ako sinagot noon. Pero nafe-feel ko, pero di niya ako sinagot noon, which is nirespect ko naman yung decision niya that time, yung sagot niya that time. And I thank you for that. Pero siya nang ligaw sa akin nung pauwi na ako. Ay, hindi. Nakauwi na pala ako nun. Siya na yung nangligaw sa akin nun. Oo. Right after mga, siguro, Ilang weeks din. oo, ilang weeks din. Eh, sinabi ko kasi sa kanya na, kumbaga, ko lang ba sa kanya, sabi ko sa kanya na, bakit pa natin tatagalin yung yung panliligaw. 'Di ba? 'Di ba, common kasi yung iba na, if gusto nila yung isa't isa but there still need to be friends para kumbaga parang ganun kasi they're getting to know each other daw, ganyan. Pero yung sa akin kasi, yung point of view ko naman sa ganyan, why not na maging kayo? Tapos you're getting to know each other while in relationship. At siguro bibigyan ko lang ng context kung bakit ganun din nangyari. Kasi may ganun din kasi ako scenario before. And parang ako mismo may takot ako na alam niyo yun, baka ganun na naman mangyari na makikilala naman din niya yung isa't isa pag sila na ganyan kasi araw-araw magkasama or what. Pero siguro ang nagperso lang din kung bakit parang okay naman din kasi mafe-feel mo naman din kung okay din yung treatment sa inong tao or like ayun yung parang kinakatakot ko ba kasi nila love bombing mo ako doon. Di no, yung love bombing yung parang nagpapakita ng motibo pero hindi naman talaga totoo. Yung ganun. Though ano naman, yun nga, yun yung kinakatakot ko that time. Kaya hindi rin ako nag-give in agad ng as in, lahat. Buong buo. Ganon. Kasi ako, pag nagmahal ako, buong buo din. Kaya kumbaga, nag-build lang ako ng so-called temporary wall para, alam mo yun, hindi ako yung masasaktan ng todo-todo din pag hindi rin talaga nag-work. Yun yung kinakatakot ko before. And ano ko naman, na based sa pag-uusap namin, even virtually, nakikilala ko rin siya. Kumbaga, kahit doon pa lang, masasabi ko, okay, itong taong to. Mukhang hindi naman magloloko or what. Ganun. Pero yun nga, yun yung sinabi ko sa kanya na why not getting to know while in relationship. Kasi ba't patatagalin yung panahon? Eh, hindi naman pala mag-work. Kumbaga ganun. At saka, if you're in relationship, tapos gusto mong kilalanin yung partner mo, yan yung mas maganda kasi hindi na naka-filter yung character ng isang tao. Ay, naniniwala ko dyan kasi nagiging comfortable ka na doon sa tao eh. Kumbaga, ipapakita mo kung ano yung totoong ikaw at yung hindi ka na nahihiya ba. Tapos ang ano lang namin, kasi minsan, first time ko talagang in relationship na malayo. And ako kasi yung tipong tao na nag-overthink, malala, sobra. Pero never akong nag-overthink. Sobrang secure ko. Baka naman isipin nila sobrang, parang too good to be true kasi sobrang healthy. Hindi, nag-aaway din kami nito. Kumbaga, siguro more on understanding na lang din. Kasi, yes, may tampuhan. Hindi naman siguro mawawala yun kahit sa mag-asawa nga. Hindi naman mawawala yun. Pero kumbaga, kung alam nyo naman din yung sitwasyon ng isa't isa at maiintindihan nyo, alam mo, parang, magigets mo din naman at ayaw mo nang palalain pa yung away. Kumbaga, communication. Yeah. Transparency. Yun talaga yun, oo. Pag nag-aaway kami, parang binibigyan namin yung time sa isa't isa bago namin i-address yung naging issue namin. Actually, yun yung maganda kasi parang hindi yung kumbaga kunyari, mag-away man kami tapos or tampuhan
ano lang, kinikip muna natin para hindi tayo babanggaan. Oo. Kung parang pinapakalma muna natin yung isa't isa. Then, once na ano na, ayun, napapag-usapan naman. Pero may isang beses na siguro mako-consider ko na major na away namin kasi ano may nagawa siya before na in-overthink ko dati tapos dinedma ko na kasi ayoko nang isipin. Tapos may nakapagpa-trigger sa akin do sa nangyari na yon. And nabanggit ko na sa kanya nung parang nag-away kami ulit. Then, kumbaga sa akin kasi, ayoko nang i-big deal or ayoko nang palakihin talaga yung away. Kaso, may nangyaring ganun uli. And then, nung na-open up ko na, yun, napag-usapan na namin and all. Kumbaga ano lang, yun lang din, i- i-cool down mo lang din siguro muna yung sarili mo before kayo mag-usap ng partner mo. Kasi, mahirap yung galit kayo sa isa't isa na nag-uusap. Marami kayong masasabing hindi maganda sa sarili, sa isa't isa na pwedeng makalala palalo ng relationship. Ganun. Pero ito ha, itong mga pinagsasabi ko, ayoko naman baka mamaya sabihin nila, napaka-hypocrite. Kala nyo naman, sobrang tagal pa sa relationship. Ano lang siguro, may sarili naman din tayo ng pag-isip na, malaki naman din na tayo. Nasa sa inyo na rin naman yung kung gagawa kayo na mabuti o hindi. And again, in relationship, there's no perfect relationship. So do we. Ganun din naman kami. And it's just that we are fixing things or problems as soon as cool down na lahat. Like we're trying to fix things na okay kami. Kumbaga, wala naman talagang malaki o maliit na bagay na hindi or problema na hindi napapag-usapan. So, with communication and transparency, yun, nagiging okay ang lahat. And if you know me, sobrang madaldal ako in other aspects. Pero sa relationship namin, mas madaldal siya eh. Oo. Hindi ako worthy in terms sa relationship namin. Hindi ako yung parang sa matalak. Hindi ko sinasabing matalak siya. Pero kumbaga, parang namumute ako pag sa aming dalawa. Oo. Pero, dinadaan ko sa message. Nagsusulat ako dun. Mas into ako. For example, pag nag-video call kami, tas may problema, hindi na ako nagsasalita nun. Nag-i-end ako ng call, tas sa chat ako dun ako parang magsasabi kung anong yung problema, ganun. Actually, yun yung parang nung bago-bago pa lang, parang yun yung kinakainisan ko kasi gusto ko pinag-uusapan like usap talaga. Tapos magugulat talaga, bigla na lang in-end call. Akala ko noong una parang sa internet. Yung pala sinabi niya in-end call na nga daw talaga. Na parang, gusto ko mag-usap tayo, pag-usapan natin to. Pero yun pala, yun nga, parang nung nabanggit niya nga sa akin na ganoon talaga siya, like, mas expressive siya pag tinatype or pag i-chat. Kaya, parang, understanding lang. Feeling ko understanding talaga yung key, tsaka communication and transparency. Oo, parang, yun yung pinaka-important. Dami na mga nangyari, mga iyakan, away, tawanan, dami sobra. First time ko ding, siya yung naging first relationship ko na open both family. Hindi totally. Pero kumbaga, pinakilala na ako sa side niya, ng mami niya. Oo. Tsaka, pinakilala ko na din siya sa side ko. Lahat sila, gusto siya. Sa akin naman din. Wala namang sa kanya. May ayaw. Diba? So, ganyan kami ka-open ngayon sa relationship namin, which is first time ko. First time ko ding, yung pinakilala ko sa relatives niya, sobrang overwhelmed ako nun. Parang lahat biglaan din. Dahil may event, tapos pupunta ka. Ayoko naman din siya iwan. And nakilala naman din siya ng mother ko. So parang, pinakilala ko na rin siya sa relatives. So okay naman din siya sa relatives din. First time ko pumunta ng Mindoro nun. First time ko din magpakilala sa relatives ng boyfriend. Oo, I mean, aside from, ilang years pa naman ako nag-come out. At first time ko din magpakilala ng boyfriend. Kaya sobrang, nakakakaba. This year lang yan.
Oh, parang magsalita tayo parang ilang taon na. 'Di ba? Ang daming mga nangyari sa loob ng 8 months. And hopefully, mga bagay na magso-strong ng foundation sa relationship namin, ganun. Magsa-strong. Strong. Ikaw, ano ba yung parang realization mo? Ano bang nagbago? Ano bang nagbago sa nung una tayong nagkakilala at sa ngayon? May takot nga ako nung una. May takot ako nung una na pumasok sa relationship. Siguro ano lang nga din, nakatulong talaga dun yung pag nakakausap ba rin talaga yung tao na seryoso. Hindi yung parang eme-eme lang, yung parang joke time lang kayong dalawa sa isa't isa pa nag-uusap. Kasi pag nag-uusap naman kami before, well, nakakatulong din yung pag-uusap ng malalim or like personal lives. Ikaw, ano ba? Ayun nga. Ako naman, nung una, may takot pero hindi totally yung parang, siguro mga 70% yung takot ko. Oo, ganun. 70 yung takot. 70%. Yung 30% nun is yung eager ko. 30% na parang baliktad ata. Parang 70. Hindi, let me explain. Takot siguro na dahil malayo kami. Pero eager na, kumbaga, dapat kakainin ko yung eager ko, kakainin ko yung takot. 'Di ba? Kasi if you want to earn something, you need to take a risk. Hindi ako nagdalawang isip no na ligawan ka talaga nun. Kasi parang sa relationship kasi namin ngayon, hindi ko siya iniisip sa future, pero I can see him in the future. Oo, iba yung iniisip mo siya, iba yung iniisip mo siya sa future. Kumbaga, nagpaplano ka para sa future yung dalawa. Iba yon sa hindi nakikita mo siya sa future. You know what I mean? Iba kasi yung pag nakikita mo siya sa future, nakikita as what? Pwede naman As multo. Huh? Nakikita as kayo, magkasama. Hindi, para yung kung ibig mo sabihin, di ba, dinidifferentiate mo. Oo. Ano nga ulit? Ibig yung sinasabi ko, iba yung iniisip mo siya sa future sa nakikita mo siya sa future. Oo. Na, Sige, anong pagkakaiba nun? yung nakikita mo kasi siya sa future, parang you're making plans. Okay. Parang nagsiset ka ng goal. Nakikita yan. Iniisip. Iniisip. Pero yung nakikita kasi, parang lumalabas yung naturally sa'yo. Na, okay, parang, oo nga, no? Parang go with the flow lang, ganun. Hindi naman go with the flow. Kasi nakikita lang eh. Unlike pag iniisip, talagang may plan. Hindi. Minsan kasi, pag nagpaplano ka, minsan hindi na, hindi natutuloy. Mas maganda yung natural na nakikita mo siya. Tas, kasunod nung nakikita mo siya, doon ka na magpa-plan. At saka, lang din, siguro dugtungan ko lang yung sa, mo, ang nakaka-apekto rin sa ganyan is decisions. Oh. Not only for the relationship, but also for yourself. Kaya choice kung, i-pursue talaga siya. So, and, siguro, yan yung kinakatakutan ko dati. Ngayon, parang sobrang secure ko this moment. Like, kumbaga, never akong nag-isip ng pangit sa kanya. Since malayo, kumbaga, marami kang inisip na sino ba yung kasama niya, saan ba siya ngayon. Yung ganun. Never kung nangyari yan sa atin. Oo. Siguro lang, ako, naranasan ko na yung ganyan kasi, yung parang, ano ba yan, aalis ka na naman, sino naman kasama. Nangyayari yung pag hindi nagsasabi. I mean, wala naman masama, uy, aalis kami ngayon na, punta lang kami nila sa labas. Oo, hindi naman sana yung parang nagpapaalam ka na, hindi, ayoko. Hindi naman sa ganun, kumbaga, okay, sige, go lang. Kasi naniniwala ako doon sa parang, pag lalo mong pinipigilan, lalo nang gigigil. Pinipigil, lalo nang gigigil. Ganon. So, ako naman, siya naman, sa mga friends niya, pinapakilala naman niya sa akin. Like, ini-introduce naman. So, if ever naalis sila or
lalabas, wala naman problem sa akin. And ako naman din, pag sinasabi ko aalis kami nila ganito na friends ko, kilala naman na din niya. So, yun lang din, parang hindi tayo nag-aalala kung saan at sino ang kasama. Mm. Kaya yun, masasabi kong sobrang secure namin sa isa't isa. Tsaka ano, parang pag sasabihin namin na mamaya na ako magchat-chat, parang okay, wala. Understanding lang kasi pares ako kasi well, fresh grad, wala na akong schooling. Pero marami din naman ako inaasikaso. Siya naman, working student, and if ever naman na may gagawin siya muna, ano na lang din, ayokong dumagdag din sa, alam mo yon problem, lalo na kung meron din siyang problem sa school or problem sa work. Ayoko nang maging burden pa. Lalo na nung recently lang, pumunta siya ng Australia. Eh, sobrang iba ng time zone from here, the Philippines, tsaka sa Australia. Even if I'm working at night, so sinusunod ko yung US time. Pero sobrang iba. Sobrang, Ano na lang siguro ito. Noong nandun kasi ako sa ibang bansa sa Australia, ang difference ng time namin nung winter pa is 2 hours from Philippines, advance. Tapos nung nag-summer na or spring, naging 3 hours na. Knowing naman din, sabihin natin na, ano ba? 11 na ng gabi dito sa Pilipinas, 2 a.m. na. Kunyari pag summer na yun or spring, 2 a.m. na doon sa Australia. So, kumbaga sa akin, late na talaga yun. Eh sa kanya, ang work niya nga dahil is panggabi. Kumbaga, yun yung mas active pa siya. Ako naman, antok na ako kasi madaling araw na. And may mga kasama naman din ako doon kaya hindi rin ako pwede magpuyat talaga. A good thing naman din, ako naman, in-explain ko sa kanya yung anong ginagawa ko, ano yung kailangan kong, ano yung kailangan niya intindihin sana. Kumbaga, na-explain ko naman din. And siya naman din, in-explain naman din niya sa akin kung ano yung mga kailangan niyang gawin at kailangan niya ipaintindi sa akin. Yun. eh, ang dami pang nun, hindrance nun. Yung internet connection. Yung, aside sa oras, yung internet connection. Pero, okay naman. Okay naman yung takbo. Ilang months din siya dun eh. Almost 2. Pero, nakakapag-ano pa din kami. Yung baga, nakakapag-open up pa din siya sa nangyari sa kanya doon. Tapos ako naman. Tsaka hindi ako, well, siguro may ilang araw lang na parang hindi kami talaga totally nakapag-usap ng buong araw. Parang lang, minutes lang talaga. Kasi, either siya yung nag-work ng gabi, tapos natulog na ng maghapon. Ako naman, umalis, tapos may times kasi na nawala ko internet, so hindi rin ako makapag-chat sa kanya. Makapag-chat ako gabi na, patulog na ako, siya pagising pa lang, yung ganun. Parang ang sitwasyon natin nun, para ka nasa western, ako nasa eastern part. Ganun. Ganun mga challenges, mga nangyayari sa amin dalawa. Pero we're still able to communicate. We're still able to handle the situation. Gusto ko din yung ganun. Gusto ko yung parang you should have your time for yourself and I should have time for myself as again. Kasi sa relationship, you both grow individually and in partner. Dapat ganun. Dapat you grow sa isa't isa, tapos you grow din both. Ganun dapat. Balik lang tayo doon sa parang may time sa sarili. May ganun din kaming situation na parang may mga problems kami personally and parang nagsasabi siya or mostly ikaw eh. Yung pag meron siyang problem before na personal, hindi niya muna sinasabi sa akin. Parang gusto niya muna i-process muna sa sarili niya. Then, i-share niya. So, ako naman parang, okay, sige, pag-usapan natin yan. Kung hindi man ngayon, sige, next time. Willing naman ako makinig. Andito na naman din ako. If ever na okay naman din siya, andito naman ako. Kung hindi pa, okay lang din. Andito pa rin naman ako. Is, mas siya, vocal siya. Expressive siya sa part niya. So, ako naman, yun lang, nakikinig, ganun. Sobrang namin, in terms of communication.
dun talaga kami kumakapit. May tanong ako. So, nabanggit mo na nga din naman na 8 months na tayo. Ano yung masasabi mo dun sa, yung sinasabi ng ibang tao na, hala, magsi 6 months na kayo. Or 6 months na. Parang magtutuloy pa ba yan? May mga ganun eh. Kasi ako parang, magsi 6 months pa lang tayo, or 6 months na, parang may ganun na naman na, hindi ko maalala kung hindi ko alam kung yung friend ko yung nagsabi nun, or naisip ko lang. Feeling ko both, oo, na every 6 months nga daw, para may chances na mag-break, ganyan. Hindi naman. Ikaw, may naano ka na ba ganun? Oo, may ano yan. Sabi nila, mga 6 months, 6 years, 3 years, ganun daw. Kumbaga, parang curse daw yan. Curse daw yan na number sa relationship daw. Sa akin, wala. Kasi, marami namang, Nag-aaway ng... hindi, maraming naghihiwalay kahit matagal na sila. Kahit hindi naman tugma sa 6 months or 6 years. Tsaka, mapabago o hindi bago. Ay, naalala ko lang. Hindi kasi kaya may ganun. Kasi ngayong... sa ex ko dati. Okay. Ako naman wala. Never akong nag-isip ng ganyan. Never kong tinanim yan sa isip ko. Yung mga ganyan na ano. Never akong nagtanim ng mga ganyang paniniwala. Oo, sa isip ko. Never. Hindi kasi ako negative na tao, kumbaga. Hindi ka negative. Oh, hindi ako negative. Hindi ko tinatanim yung mga ganyang bagay sa sa isip ko. Sobrang positive ko lang din naman so far. Ganon. So, sa mga hindi umabot ng 6 months dyan, it's not you. It's not about you. It's about that other person. Oo. Wala. Hindi yan dahil 6 months kayo or dahil 6 years na. Wala. Nasa inyo yan. Oo. Kasi you handle the relationship. Hindi yung month. Hindi yung number ng month yung nag-handle ng relationship. Kayong dalawa. Masasabi ko, realization. May nasulat ako eh. Wait lang, babasahin ko. Yan ba kaya ka nagtagal sa siya? Hindi. Matagal na talaga to. The separation often brings out intentional communication, meaningful gestures, and a strong sense of independence with each other, allowing them to grow individually, yan yung sabi ko, and together. This space can cultivate trust, patience, and resilience, ultimately proving that love isn't defined by proximity, but by connection and commitment. Many people in long-distance relationships also realize that love can thrive on quality over quantity. As very call, message, or visit carries a renewed sense of excitement and gratitude. Yan yung realization ko. Ikaw? Communication yung pinaka-important. Oo. And yung sa trust kasi, maraming chances din kasi na mawala yan. Siguro yun nga, ang kailangan nyo lang din talaga is communication. And kailangan mo ipag-intindi dun sa partner mo kung ano yung mga bagay-bagay tungkol sa isa't isa. And, yun, siguro yung pinaka-important is communication, transparency, at may binanggit ko kanina eh. Basta yun. So, if you will be given a chance to meet someone and yung challenge lang dun is long distance relationship, it's up to you. It's up to you kung mag-go ka, kung magte-take ka ng risk. You will never learn things if you will never take risk. Ganun lang. So, kung feel mo naman yung tao na deserve siya ng risk mo, deserve siya ng energy mo, kasi wala, kung magtutugma lang kayong dalawa, yung long distance na yan, wala yan. Total nga, long distance relationship. Nabanggit mo rin kanina na may excitement na pag nagkikita. Let's make a different situation. Paano kung malapit naman tayo sa isa't isa? May chance ba na magsawa ka? Feeling ko hindi. Kasi, again, ako yung tipong tao na nagsasawa
madaling magsawa. In terms of food, in terms of tao, oo, nagsasawa ako. Especially sa friends. Pero, andun talaga yan. Hindi yan nawawala. Oh, pero, like, ito, Oo. sa atin, Yan nga. Hindi yan nawawala. Hindi, inaano ko pa. Gusto kong anuhin mo na hindi yung nawawala yung magsawa ka. Pero siguro sa atin, oh, kasi, andun yun. kasi, ang pangit naman din kung sasabihin mong hindi or what. Pero ako, kung ako mismo, hindi. Kasi nga, una-una ang love language ko ay physical touch. So, mas gusto ko pa talaga yun ng... At saka, acts of service. Kaya nga, tingnan mo, pag magkasama tayo, gusto ko parang ako pa yung gumagawa ng mga bagay-bagay na... Ako, ayokong sabihin na hindi ako magsasawa kasi feeling ko magsasawa ako. Kahit nga mga pinsan ko or family ko, nagsasawa akong palagi kung nakikita sila araw-araw. 'Di ba? It's just that, ano lang, yun palagi kong sinasabi din na hindi kita mamahalin araw-araw. Hindi ko mapapangako na mamahalin kita araw-araw, pero mapapangako ko na pipiliin kita araw-araw. Ganun yun. Kumbaga, magsasawa man ako, pero ikaw pa rin at ikaw pa rin yung pipiliin ko araw-araw. Ganun yun. So, ito nga, learnings siguro sa lahat ng mga nanonood, especially sa mga friends ko, na, again, if you will meet someone, if you will be in a long-distance relationship, just try to build yourself first before kang pumasok sa ganyang bagay. Baka kasi, ang tawag nun, parang ma-culture shock. Especially if hindi mo na-try yung long-distance relationship. Iba-iba naman tayo pag-handle. Hindi naman pwede na kung paano namin hinandle yung sa amin, ganun din yung sa inyo. Pero naalala ko lang, kasi parang tama yung sinabi mo na i-build mo na yung sa sarili or handa. Kasi minsan parang may ibang tao na hindi lang, kunyari, nag-chat, nag-uusap, tapos hindi lang naka-reply. Bakit hindi ka na-reply? May mga ganun eh. So parang, lalo na pag sa long distance relationship, parang i-ready nyo na may mga ganun instances na hindi maka-reply agad yung yung partner kausap nyo. Kasi maaaring mangyari talaga yung ganung bagay. Oo. And again, yun nga, while building yourself, try to weigh in kung para sa inyo ba yan o hindi. Yung mga ganyang bagay. Again, we're just basing in our experience, personal experience, both of us. So, nasa sa inyo pa din yun. Kasi maraming tao na hindi naniniwala na mag-work talaga yung long-distance relationship. But, take note, marami akong friend na long-distance relationship. But, up until now, sila pa din. It's still working. When I tried to ask them what's the secret, having a strong relationship, even if malayo sila sa isa't isa. Yun din yung sabi nila, yung communication, tsaka trust. So, I think that would be all for this episode. I hope you will learn something and you gain something from us. Right? Amen. Tsaka yun nga, sinasabi lang din namin dito na iba yung nagsasalita lang kami from our experience. And hindi naman namin sinasabi na applicable lahat yun sa lahat ng tao. Kaya nga, we're just spreading love and positivity. So, I hope kung hindi man mag-work sa ibang tao, if symptoms persist, consult your doctor. Alright. So, again, thank you so much for listening for this podcast. And again, I hope you will follow and subscribe. And, tawag nun, parang, maghintay ka sa susunod na episode. Huwag kang mainip dyan. Wow. Bye. Thank you. Cut.